Gusto kong uminom. Painumin kita hanggang sa magsawa ka. Tingnan mo nga yang itsura mo. Inangunahan mo ang paggawa ng fish farm, nalugi lang lahat. Ngayon, sino pa ang rerespeto sa iyo sa baryo? 3 buwan na ang nakalipas. Niloko siya ng pinagkakatiwalaan niyang kababata, si ZNG King, para mamuhunan sa deep sea fishing. Ang akala niya ay kikita ang lahat. Pero hindi niya inasahan, sa loob lamang ng 3 buwan, naubos niya ang lahat ng pera ng mga taga-baryo. Ano pa ang hinihintay mo? Ibigay mo ang susi ng lumang bangka. Kung hindi mo ibibigay ang susi ngayong gabi, sisirain ko ang fish farm mo. Para hindi ka na makabalik sa baybaying ito. Kalma, LNSAN, hindi ka dapat kumilos ngayon. Ito ang tubo na personal na hinang ni Lolo sa pantalan noong nabubuhay pa siya. Noong bata ako, mahilig akong dumikit kay Lolo. Shiner, hindi nagsasalita ang dagat, pero lahat ng sikreto nito ay nasa tunog. Basta kalmado ang isip mo, ang tubong bakal ang pinakamahusay na tenga. Makinig ka. Wala na akong ibang kagipilian. Ang bill ng ospital, may dumating na naman kahapon. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang operasyon ni nanay. Ang pinaghiyapan ng mga taga-baryo, binibigatan ako. Si ZNG King, tumakas kasama ang pera. Lahat ng sisi at utang, sa akin napunta. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng bumagsak. Lalong hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong sumugal. Sumugal sa kakayahang ipinasa ng lolo ko. Sumugal sa dagat na ito na nagpalaki sa akin. Nahandang bigyan ako ng huling pagkakataon. Ang pakikinig sa tunog ng isda na minana sa ninuno, sa madaling salita, ginagamit ang tunog sa tubig. Ang prinsipyo na mas mabilis ang pagkalat kaysa sa hangin. Basta kalmado ang isip, ang tubo at kawayan ay ang pinakamahusay na stetoskope ng kalikasan. Ibang tunog ito, hindi ingay. Ito ang mababang tunog ng pagdikit ng fish pump sa mga bato. May malaking kawan ng isda sa ilalim ng mga bato at bahura. Maga-willed large yellow croaker ito. Sa kabilang banda, ang tunog ay mapurol at patay. Iyon ay sirang lambat na inabandona. Wala sa ilalim. Ang pakikinig sa tunog ng isda na minana sa ninuno, sa sandaling ito, dahil sa matinding kagtutok ng isip, naabot ang antas ng pandinig sa ilalim ng dagat, 2 milyong piso. Ang kawan ng isda na iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 milyong piso. ZNG King, ang pinaghirapan mong pera na inutang mo, ako mismo ang babawi niyan. Hoy, ikaw na walang silbi, nagde-daydream ka pa. Gusto mo ba masaktan? Presidente ang tiyo mo, kaninang umaga, kasama ang mga tao, pumunta na naman sa village committee. Pinipilit kang pirmahan ang kasunduan sa pagpapaunlad ng lupa para sa chemical plant. Sinasabi na kung hindi ka na naman makapagbigay ng huling isda, ay sa pilitang babawiin ang kooperatiba. Chemical plant. Nagmamadali silang gawing isang patay na dagat ang baybay. Para makapaghati sila ng pera kasama si tiyo. Pero si tiyo, nakipagsabuatan sa mga kapitalista ng chemical plant sa labas. Araw-araw silang nagbibigay ng pressure sa kooperatiba. Sinasabi na wala kang naibibigay na huling isda nitong mga nakaraang buwan. Hindi na kinaya ni Lolo B ang pressure. Nagbigay siya ng mahigpit na utos. Kung sa loob ng 3 araw, hindi na naman tayo makakakuha ng disenteng huling isda at mapatunayan ang kakayahan ng kooperatiba, ang karapatan sa pagpapaunlad ng dagat na ito ay sa pilitang ibibigay kay tiyo para itayo ang chemical plant. 5 taon kong binantayan ang dagat na ito. Walang sinuman ang makakaagaw nito. Tara, tingnan muna natin ang pantalan. Ang mga lumang bangka na naiwan ngayon. Tigil! Presidente S. Bakit po kayo mismo ang pumunta? Ang batang ito ay isang mangungutang na ayaw magbayad. Palalayasin ko na siya ngayon. Anong pangalan mo? LNSAN. Kanina, nang makita ko ang lalaking ito, na idinidikit ang buong mukha niya sa tubo ng dumi sa ilalim ng dagat, naalala ko ang huling henerasyon ng pamilya Blit, ang tagapagmana ng pakikinig sa tunog ng isda. Pero halos 20 taon na. Walang nakakita sa tunay na galing ng angkan ni Il. Inakala ng lahat na ito ay isang alamat lang para sa mga bata. Pero sino nang mag-aakala na dito ko pa ito makikita ngayon? 3 araw. 3 araw lang ang oras ko. Siya ang tanging pag-asa. Kailangan kong sumugal. Magaling. Dalhin mo siya para magamot ang sugat. Mula ngayon, siya ang espesyal na inupahan ng kooperatiba bilang Chief Fishing Consultant at kasosyo. Presidente S. Ang batang yan ay isang bangkaroteng mangingisda lang. Wala man lang siyang disenteng fishing rod. Siya ang kukunin ninyong technical consultant. Sa baybay. Ang tunay na galing ay hindi nabibili ng pera o kagamitan, kundi ang tunay na pagkakakilala sa dagat na ito. Kaya niyang makinig sa tunog ng isda. Iyan ang kailangan ng kooperatiba ngayon. Ang puhunan. Bakit? May reklamo ka? Gusto ni SQNG na gamitin ang profesional na teknolohiya para sirain ang monopolyo ng kita ni Nalugi at iba pa, para maprotektahan ang dagat na ito. Ang manatili ay ang tanging pagkakataon niya para makabangon at mabayaran ang pinaghirapan ng lahat. Isang karangalan para sa akin ang makapagtrabaho para kay Presidente S. Magaling. Gusto ko ang matatalinong tao. Iligal na ginamit ni Zubayo ang high voltage electric net. Ang utos ng investigasyon mula sa Maritime Department ay inilabas na. Ang barko mo at lahat ng kagamitan sa electric fishing ay mula ngayon sa pilitang isasara ng kooperatiba. Presidente S. Nagkakamali po kayo. Ito ang regalo ko sa'yo. Mula ngayon, maging tapat ka sa pagbabantay ng pantalan para sa akin. Huwag kang mag-isip ng masama. Ang baybaying ito, at ang batuhan na ito. Mamayang hapon, ihahagis ang lambat. Pumunta kayo sa 2 lugar na ito.
Hindi tama ang dalawang lugar na ito. Narinig ko ang tunog ng baybaying ito noong isang araw. Patay na ang lahat sa ilalim. Matagal nang nilinis ni Zobio ang lugar na yan gamit ang kanyang electric net. Puro sirang lambat at patay na kabibe. Malulugi tayo kung doon tayo maglalambatan. At ang batuhan na yon ay malapit sa lihim na labasan ng dumi ng chemical plant sa itaas. Ang tubig ay berde at mabaho, walang isda doon. Ang matandang ito, matapos pumili ng matagal, patay na lugar pa ang napili. Kung maglalambatan tayo sa dalawang lugar na ito, hindi lang walang makukuhang isda ang kooperatiba, kundi malulugi pa ng 10,000 piso sa gasolina at lamba. Presidente S, huwag po kayong mag-alala. Ang dalawang lugar na pinili ko ay may mainit na tubig at maraming isda. Kapag naglambat tayo mamayang hapon, siguradong makakakuha tayo ng daan-daang kilo na magandang klase. Para makaupo kayo ng matatag sa posisyon ng tagapagmana sa family meeting bukas. Mabuti. Ipaalam sa mga tripulante na maghanda at maglayag na. Sandali. Ano ang gusto mong sabihin? Kung maghuhulog tayo ng lambat sa dalawang lugar na yan, maliban sa sirang lambat at mabahong tubig, wala tayong makukuha. Sa tingin ko, mas mabuting lumipat ng lugar. Walang hiya ka. Inakala mo bang dahil nagustuhan ka ni Presidente S, may karapatan ka nang magsalita dito? Ibig mong sabihin, ako na isang matandang buto na 40 taon nang naglalayag sa bibay, ay mas mababa pa sa isang bangkaroteng tanga na tulad mo. Sinabi ko na sa'yo na gusto ko ang matatalinong tao. Kakaupo mo palang bilang aking punong tagapayo at nagmamadali ka ng utusan ang matandang kapitan na inanyayahan ko. Hindi po, pero dahil tinanggap ko ang posisyong ito, kailangan kong panagutan ang barkong ito. Hindi talaga pwedeng puntahan ang dalawang lugar na yan. Ikaw na isang batang paslit na nalugi ng husto sa fish farm. Ano ang alam mo sa daanan ng isda? Talagang mayabang. Ibig mong sabihin, sa tingin mo mas alam mo ang dagat na ito kaysa kay Lugi. Sa tingin mo mas alam mo ang dagat na ito kaysa kay Lugi. Kailangan kong isugal ito. Ito lang ang tanging pag-asa ko para makabayad ng utang pagbalik ko. Tama, alam ko. Gusta ko. Ang mga isdang mahuhuli sa lugar na ituturo ko ay tiyak na mas maganda ng 100 beses kaysa sa lugar niya. Nagsisinungaling ka. Presidente S, nababaliw ang batang ito. Palabasin niyo siya agad. Dapat alam mo ang kahihinatnan ng pagluloko sa akin. Sigurado ka bang ipagpipilitan mo? Kung wala tayong mahuhuli, alis ako agad. Ang bangka ay sa kooperatiba na. Maglayag na. Sa lumang lugar, ihulog ang lambat. Lauba, mali ang agos, kaliwa ng buo ang timon. Sandali, hindi tayo pwedeng dumaan dito. May problema sa tubig na yan. LNSAN. Wala ka pang ang karanasan. Nakikisawsaw ka na naman dito. Wala ni isang plankton o sandworm sa tubig na yan. Madumi ang ibabaw ng tubig. Patay na tubig yan. Wala ni isang hipon ang mabubuhay diyan sa ilalim. Puro kakalokohan. Nagliligo na ako sa bibay. Naglalaro ka pa lang ng buhangin sa putikan. Dito nagtatago ang mga isda sa mga batuhan. Pagdating ng hapon at pagtaas ng tubig, puno ng huli ang ilalim. Lugi, sigurado ka ba rito? Presidente S, huwag po kayong mag-alala. 5 taon na akong kasama ng kooperatiba. Kahit nakapikit, mahahanap ko ang pugad ng isda. Sigurado makakakuha tayo ng 30 basket ng black bream dito. Lugi, kung hindi ako nagkakamali, noong nakarang buwan, ang bangka ni Zobio na may electrofishing ay 7 araw na nangingisda rito. Tama ba? Hoy, Ellen, huwag kang maninira dito. Nalugi ka ng husto sa fish farm mo, wala ka nang natira. Ngayon, gusto mong sirain ang bangka ng kooperatiba? Kung marunong ka sa isda, bakit hindi mo muna bayaran ang mga utang mo? Tama. Si LNSAN nga ang nalugi. Ano ba ang alam niya sa pangingisda? Si Lugi ang pinakamagaling na mangingisda rito. Siguradong tama ang sasabihin niya. Kung ganoon ka kasigurado, gusto mo bang kumaya? Ano ang itataya? Kung sa isang hila ng lambat, makakuha tayo ng 10 kilong buhay na isda, ako, si LNSAN, ay alis agad sa barko. At iwasan na kita habang buhay. Pero kung walang buhay na isda, ako ang magsasabi kung saan pupunta ang mga barko ng kooperatiba, simula ngayon. Narinig ninyong lahat yan, ha? Presidente S, ihulog ang lambat. Hilahin na ang lambat. Ito, paano nangyari yan? Logi, ito ba ang sinasabi mong 30 basket ng black bream? Ang linis ng paghila mo sa ilalim. Pati basag na banga mula pa noong 200 taon na ang nakalipas, nahila mo. Dito dumadaan ang mga isda. Malakas ang agos ngayon, kaya malamang na umalis na ang mga isda. Hindi naman laging may huli sa pangingisda. Huwag ka nang magdahilan. Dalhin mo rito ang 3 mga kapal na kawayan mula sa ilalim ng barko. Kawayan? Akala mo ba nasa lawa tayo? Ito ay malalim na dagat, mahigit 10 metro ang lalim. Presidente S, Kapitan, patayin ang makina ng barko. Lobe, ihulog ang angkla at patayin ang makina. Sich, makunwari ka pa. Tingnan ko nga kung anong gagawin mo sa mga sirang kawayan na yan. Walang laman ang kawayan ni LNSAN. Puro hangin lang yan, puro huni. Wala kang maririnig na kahit ano. Ang tahimik dito sa ilalim, parang sementeryo. Wala man lang tunog ng suso na gumagapang sa butas. Logi, ang tubig dito ay naasido na ng pangingisdang dekuryente. Ang mataas na boltahe sa ilalim ng electric net ay pinatay ang lahat ng semilya sa ilalim ng daga. Nagsisinungaling ka. Hindi naman ganoon kagaling ang sinasabi mo. Idikit lang ang kawayan,
malalaman mo na kung ano ang nasa ilalim? Walang laman ang kawayan, kaya malinaw na nairinig ang tuno. Mataas ang density ng tubig dagat. Ang pagwagayway ng buntot ng isda at pagbuga ng bula, ang vibration ay dumadaan sa tubig papunta sa kawayan. Mas epektibo yan kaysa sa sirang radar mo. Kung ayaw mong maniwala, pakinggan mo. Ayoko pakinggan yan. Ngayon, saan tayo pupunta? Ngayon ay low tide. 2 milya sa direksyong silangan. Mayroong hugisado na bangin sa ilalim ng dagat. Mabagal ang agos doon at maraming bahura. Hindi makapasok ang lambat ng electric fishing boat. Maglayag pa silangan. Hindi. Ang silangan ay disyertong dagat. Walang malaking barko ang nakapunta doon. Paano kung tumama tayo sa bahura? Lahat ng tao sa barko ay mamamatay. Ako ang presidente. Sundin si Grat Isrit, Logi, Angkla, maglayag ng 2 milya pa silangan. Ano ang narinig mo? Ang daming ingay. Sa ilalim, parang kumukulong tubig sa dami ng isda. Puro tunog ng mga isdang pumapalo sa bato. Ang galing mong magyabang ng walang basehan. Ihinto ang lambat. Tingnan ko nga kung ano ang mahuhuli mo. May huli. Mabigat. Hilahin. Diyos ko, Puro buhay na black bream. Siguro mahigit 1,000 kilo. Sa ganitong liblib na dagat, may ganito kalaking kawan ng isda? Isrit, totoo ang narinig mo. Logi, ano pa ang masasabi mo ngayon? Ay. Ito, aksidente lang ito. Sinuwerte lang ang batang yan. Aksidente, Logi. Ilang dekada ka nang mangingisda. Aling bahagi ng bibay ang nakuryente na? Aling bahagi ng dagat ang may lason? Mas alam mo yan kaysa kanino man. Sinasadya mong dalhin kami sa patay na dagat na yon para tuluyang malugi ang kooperatiba bukas. Para may benta ni Tio ang dagat na ito sa chemical plant. Tama ba? Naninira ka lang. Hindi ko ginawa yan. Logi, ang kompas na ito ay bigay ng kooperatiba sa'yo. Ang 30,000 pisong nakatago sa ilalim nito, sino ang nagbigay sa'yo? Logi, ikaw na taksil na matanda ka. Kung malulugi ang kooperatiba, lahat tayo sa buong nayon ay magugutom. Kinain na bang aso ang konsensya mo? Presidente S, bumalik na tayo sa daungan. May alas na tayo para sa pulong bukas. LNSAN. Huwag kang makunwaring Diyos ng dagat sa hap ko. Nakakuha ka lang ng ilang black bream, swerte mo lang yan. Kung may totoong large yellow croaker nga sa bibay, lalagyan ko ng dila, tungdek na, hanggang sa malinis. Logi, bulok na bulok ang puso mo. Malapit ka nang mamatay. Matigas pa rin ang bibig mo. 40 taon na akong naglalayag sa dagat na, nalipol na ang large yellow croaker ng mga electric nets. Kung mayroon man, nasa malalim na tubig lang yan. Sa kalawang na bangka na to, bago pa makarating sa malalim na tubig, mababagtas na ng mga alon. Isrit, ano ang palagay mo? Tama si Logi. Hindi naman tanga ang large yellow croaker. Araw-araw may electric nets sa mababaw na tubig. Hindi sila papunta dito, pero may mali siya sa isang bagay. Anong mali ko? Hindi malalim ang tubig dito sa ilalim, pero may malalim na hukay. Mayroong isang higit 20 metro ang lalim na bitak sa bato, na konektado sa malaking ocean current sa labas. Kung tamang daloy ng tubig, ang large yellow croaker sa labas ay papasok dito para magitlog. Pero gabi na ngayon bago ang malakas na bagyo. Magulo ang daloy ng tubig. Totoo bang papasok sila? Dahil nga bagyo ang panahon. Lobi, patayin ang makina. Ibaba ang pangunahing anchor ng 2 seksyon. Huwag hayaang mabilis ang paglipad ng bangka. Dumating na ang libo-libo. Nagsisiksikan sila sa ilalim ng mga bato. Sige, magyabang ka pa. Isang willed large yellow croaker. Libo-libo ang halaga ngayon. Kung ganoon, may milyon-milyong pera sa ilalim na gumagapang. Hindi man lang tumunog ang radar. May pandinig ka ba ng pusa? LNSAN, huwag mo kaming biruin. Ang high-tech sonar at radar namin ay tahimik. Ang isang kawayan mo ba ay makapangyarihan? Ang sinag ng radar ay diretso. Ang large yellow croaker ay mahiyain. Kapag may bagyo, nagsisiksikan sila sa pinakailalim ng mga siwang ng bato. Ang sinag ng radar ay tumatama sa bato at bumabalik. Hindi nito maabot ang pinakamalalim na siwang ng bato. Pero ang tunog ay lumiliko. Nagsisiksikan sila sa siwang, nagbubuga ng bula at nagpapagalaw ng bunto. Ang tunog ay dumadaan sa siwang at agos ng tubig, diretso sa kawayan. Maaari ko bang pakinggan? Yumuko, idikit ang tenga at huwag kang gumawa ng ingay. Totoo, napakarami nga. Isrit, yumaman tayo. Maililigtas ang kooperatiba. Totoo ba, Presidente S? Totoong may large yellow croaker. Diyos ko, sa buong buhay ko ay hindi pa ako nakakita ng kawan ng willed large yellow croaker. Dali, ilabas ang malaking lamba. Maglalambatan tayo. Ngayong gabi, mababayaan na natin lahat ng utang. Mangisda na tayo. Ubusin ko ang lahat ng isda sa kailaliman ng dagat na yan. Walang gagalaw. LNSAN, anong ibig mong sabihin? Hindi ba tayo lumabas para mangisda at bayaran ng utang? Ang mga large yellow croaker sa ilalim ay dumating para mangitlog. Puno ng itlog ang kanilang tiyan. Bukod pa rito,
ang Wild Large Yellow Croaker ay isang pangunahing protektadong wildlife ng estado. Sino mang maglakas loob na maghuli ngayon, pagbalik natin sa daungan, ang Maritime Bureau at ang Joint Law Enforcement Team ay naghihintay na sa pantalan. Ito ay isang krimen. Makukulong tayo. Anong silbing pagod natin kung ganoon? Nakikita pero hindi mahawakan. Anong silbi niyan? Kita mo na, sabi ko na nga ba, anong silbi ng paghuli ng Black Bream? Nasa harap na ang ginto, pero hindi mahawakan. Ang kooperatiba ay malulugi pa rin bukas. Sino ang nagsabing walang silbi? Basta't makipagtulungan tayo sa Fisheries Research Institute para patunayan na sa lugar na ito ay mayroong Wild Large Yellow Croaker population. Maaari nating isulong ang paggawa sa baybay bilang isang Marine Ecological Protection Red Line. Sa ganitong paraan, tunay nating mapoprotektahan sila. Sa panahong iyon, walang sinuman ang makakapagtayo ng chemical plant dito. Tama. Kapag naitatag ang protected area, magkakaroon ng suportang pondo mula sa gobyerno. Ang ating kooperatiba ay magta-transition sa eco-fishing at pagpaparami ng semilya. Mas mabuti ito ng 10 beses kaysa sa mapanirang pangingisda. Pero may problema ngayon. Narinig ko kanina sa mababaw na bahagi ng dagat sa silangan. May 3 bangka na nangingisda gamit ang kuryente na umiikot na. Mga bangka yan ni Ilvitin. Mayroon silang kinakabagong fish finder. Kapag humina ng kaunti ang alon ng bagyo, gagamitin nila ang kanilang mapanirang lambat para ubusin ang lahat ng isda sa kailaliman ng dagat na ito. Ano nang gagawin natin? Hindi natin pwedeng hayaan na mamatay sila sa kuryente. Ito ang dolphin whistle. Ang large yellow croaker ay takot sa dolphin. Malayo ang nararating ng tunog ng dolphin sa ilalim ng tubig. Halika kayo mga kasama. Tulungan niyo akong ikabit ang pito sa malaking speaker. Gagamitin natin ang tunog para palisin ang mga isda. Baliw na, tuluyan ng nabaliw. Gagamit ng sirang speaker para takutin ang isda. LNSAN, kung mapapaalis mo ang mga isda, lalamunin ko ng buhay ang buhangin sa dagat na to. Alan Israel. Ayos lang. Hinga ng malalim, laoba. Ikabit din ang pangalawang speaker. Ginto! Ginto! May ginto sa dagat. Lumalanggoy sila papunta sa protected area. Ang galing! Ed Isin, salamat. Iniligtas mo sila. At iniligtas mo rin ang baybay. Alwenzi, pamangkin at yung batang na yan ang mga ginagawa nyo sa dagat. Ang inday ng palabas nyo Tio, bakit ka nasa channel namin? Presidente S, huwag kang kabahan. Kahit walang silbi si Logi, hindi naman sira ang GS sa bangka niya. Wild Large Yellow Croaker. Di ba? Mahigit 10,000 kada kilo. Ang ganda. Ayaw niyong hulihin. Ngayong gabi, ang fleet ko, si Quentin, ang bahala sa inyo. Huhulihin ko lahat. Hahaha. Tingnan nyo mga kasama. Ito ang high-tech. Bagong kagamitan na dinala ni Argentin. 2 large yellow croaker agad sa isang lambat. Sumama kayo sa kooperatiba at araw-araw kayong kakain ng karne. Ay, talagang wild large yellow croaker nga. Ang kaliskis, parang ginto. Siguro, 1,000 ang halaga nito. 1,000. Ito ay 3 kilong luma at malaking huli. Hindi bababa sa 4,000. SQNG. Ang walang kwenta mong kooperatiba ay walang naipakita ngayong taon. Ang karapatan sa pagpapaunlad ng dagat na ito, hindi mo pa rin pipirmahan at ibibigay. Ay, Presidente S, huwag ka nang magpilit. Ang modernong pangingisda ay tungkol sa sonar positioning. Aasa ka sa isang bangkaroteng si LNSAN, nagagamit ng 2 kawayan para mangisda. Hindi ba't nagpapatawa ka lang? Sino ang nagpapatawa? Ellen. Ito ang pagpupulong ng Baybay Fishing Association. Ikaw na baon sa utang at walang-wala. Anong ginagawa mo rito? Guardia! Palabasin niyo yan. Tio, bakit ka nagmamadali? Si Tleth Islim ang chief consultant ng kooperatiba. May karapatan siyang dumalo. Chief Consultant, SQNG, wala ka na bang ibang magamit? Kahit basurero, kinuha mo para lang may bilang. LNSAN, nabayaran mo na ba ang utang mo sa fish farm mo? Anong tinitingin-tingin mo? Ito ay isang mahalagang wild specimen. Kung masira mo yan, kaya mo bang bayaran? Lahat tayo ay mga mangingisda na ilang dekada nang umaasa sa daga. Ang isdang ito sa tangke, bilog na bilog ang tiyan, at may maliit na umbok sa noo. Malinaw na ito ay isang large yellow croaker na pinalaki sa kulungan at pinakain ng feeds. Ang halaga nito ay 50 yuan lang bawat kilo. Ano? Farm race? Hindi siguro. Paano magiging ganito kapuro ang gintong kulay ng farm race? Si Eksperto Zo ay isang otoridad na inimbitahan ng probinsya. Mas masama pa ba ang paningin niya kaysa sayo na nalugi? Inggit ka lang dahil nakahuli si Aminti ng magandang isda. Ellen, pwede kang kumain ng kahit ano. Pero huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung sisiraan mo ang paninda ko, kaya mo bang panagutan ang kahihinatnan? Asisiyahan mo pa si Eksperto Zo. Kung ikaw ay isang otoridad, kung gayon, tanungin kita. Sa buntot ng wild large yellow croaker na ito, bakit may bilog na puting batik na kasing laki ng kuko? Ah, yan ay gasgas mula sa mga bato sa ilalim ng dagat. Natural na pagkasira yan. Wala ka bang alam sa profesional na kalaman? Kalokohan. Iyan ay marka ng kuryente mula sa high voltage electric net. Ang mukos sa balat ng isda ay nasunog sa kuryente, kaya ito pumuti at nagkaroon ng pekla. Quentin, gumamit kayo ng high voltage electric net para mangisda ng illegal sa daga. Hindi nyo na nga makilala ang wild at farmed fish,
kinuryente nyo pa ang buong kawan. Tapos sinuli nyo at kinulayan, para lang ipagmalaki sa lahat na wild catch yan. Nagsisinungaling ka. Pigilan niyo siya. Puro kasatsat. Ginugulo mo ang kaayusan ng pulong. Sino ang mga ngahas gumalaw sa kanya? Presidente Gifis, kinakabahan ka ba? Kung sinasabi ni Dirk Street na peke yan, bakit hindi natin suriin ngayon din? Ito ang patakaran sa baybay. Ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy. Ang peke ay walang puwang dito. Tahimik. Xiao Ellen, kung sinasabi mong peke yan, paano mo patutunayan? Kung hindi ka makapagbigay ng ebidensya, ngayong araw sa bulwagang ito, baka hindi ka na makalabas. Lolo B, hindi abutin ng 3 minuto para patunayan yan. Eksperto Zo, pahiram ng isda mo. Hoy, anong ginagawa mo? Aray. Hahaha. Tingnan nyo mismo, mga kababayan. Ito ay pang-industriyang pangkulay na hinalo mula sa lemon yellow at sunset yellow. Hindi ito abot sa kalidad ng pang-industriyang pintura na 500 yuan kada tonelada. Ngayon, ginagamit nyo ang ganitong klaseng lason at ipinapahid sa isda. Gusto nyo bang lasunin ang lahat ng mga taga-bhibay? Naku, pintura nga. Isang punas lang na wet wipes, kumupas na. Ang pandaraya na to, ang sama ng loob. Halos bilhin ko pa, to para sa apo ko, para pampatalino. Hindi ba to nakakamatay? Quentin, SZNENG, tao pa ba kayo? Niloloko nyo kami ng mga pininturahang bagay. Ang reputasyon ng bibay. Iguntin, anong nangyayari dito? Hindi ba't sabi mo hindi mahalata? Umalis ka. Ellen SAN, paano mo nagawang sirain ang plano ko? Ang sinisira ko ay ang iyong mapanirang lamba. Ginagamit mo ang high voltage electric net para ubusin ang mga isda, at ginagamit ang pang-industriyang pangkulay para mandaya ng pera. Ang isang masamang tao na tulad mo ay manatili pa sa bay kahit isang araw ay kahihiyan sa dagat na ito. Tama. Hindi natin hahayaang ang mga walang pusong ito. Sinira mo ang pundasyon ng bibay. Aray, huwag mong sirain. Huwag na. Tama na. Nakakahiya ka, Ginoong QN. Ang lisensya mo sa pangingisda ay galing sa asosasyon ng mangingisda. Dahil gumamit ka ng lason at pandaraya, at nilabag mo ang mga aral ng ating mga ninuno, mula ngayon, ang iyong lisensya sa pangingisda sa bhibay ay walang bisa na. Magaling, SQNG, LNSAN. Hindi magbabago ang bundok, patuloy ang agos ng tubig. Itong bibay, magkita na lang tayo sa huli. Hayop ka. Wala kang puso. Sana hindi ka na magtagumpay. Teka, huwag kang tumakbo. Huwag ninyo siyang takasan. Saan ka magtatago? Tulungan niyo ako, kuya. Sila ay mga ilegal na nangingisda gamit ang kuryente. Tulungan niyo ako. Bata, huwag kang makialam. Kinuhanan ng litrato ng babaeng, yan ang mga gamit namin sa bangka. Ibigay mo ang kamera. Kung hindi, isasama kita sa gulong ito. Pangatlo, siya si LNSAN. Siya yung nagwasak sa entablado ni Quentin sa bulwagan. Oh, ikaw nga. Malas mo at nagkita tayo ngayon. Ngayon, ipapakita ko talaga sa iyo ang aking galit. Para kay Quentin. Ang baybaying ito ay pampubliko. May CCTV ng Maritime Bureau na nakatutok dito. Subukan ninyong manaki. Walang kwenta ang CCTV. Ay, sanay pala tong batang to. Ang lakas ng kamay niya. Kapag lumapit pa kayo, huwag niyo akong sisihin. Kuya, hindi ba tayo atras muna? Matigas ang ulo ng batang yan. LNSAN, maghintay ka lang. Hindi ka palalampasin ni Quentin. Ayos ka lang ba? Hak. Nasaan ang gamot mo sa hika? Ito ba? Buksan mo ang bibig mo. Ako na. Buksan mo ang bibig mo at huminga ng malalim. Huwag kang magmadali. Huminga ka lang ng dahan-dahan. Mag-relax ka at ilabas ang hangin. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka dito na ako natapos ngayon. Malakas ang hangin at mataas ang humidity sa tabing dagat. Kung may hika ka, huwag kang mag-isa na pumunta sa batuhan. Ako si LNSAN. Kinukuhanan mo sila ng video para makahanap ng ebidensya ng illegal fishing. Ako si Bitsioy. Voluntaryo ako sa Marine Conservation Association. Gumagamit sina Quentin ng net of extinction dito sa dagat. Nasira na nila ang ilang coral reefs. Kailangan kong i-record ito. Ang tapang mo. Sige na, nakatakas na sila. Umuwi ka na sa baryo. Kailangan kong pumunta sa palengke. Hoy, hintayin mo ako. Ikaw yung sa bulwagan na gumamit ng basang tissue para ibunyag ang dead fish, si LNSAN. Gayon, kumakalat sa buong nayon na isa kang Diyos na nakakarinig ng isda. Diyos, kalokohan. Paraan yan ng mga ninuno, masdan at pakinggan ng mabuti. Mas epektibo kaysa makina, huwag mo na akong sundan. Gusto kong sumunod. Gusto ko ring makita kung paano maghanap ng isda ang isang Diyos.
Teka, kahit puno ng lumot ang kahong ito, ang ilalim na nakikita ay may itim na kintab na parang jade. Ang density at tigas nito ay tiyak na galing sa ilalim ng dagat. Isang golden thread na musong kenwood na nakalubog ng dekada. At kung titingnan ang magkabilang gilid ng ilalim ng kahon, ang paraan ng paglubog ay kakaiba. Malinaw na may double bottom sa loob, may nakatagong bagay. Hindi ito ordinaryong sirang kahon. Ito ay kahoy mula sa ilalim ng barkong lumubog. At may laman ito. Binata, nagustuhan mo ba ang sirang kahoy na ito? Ito ay nakuha mula sa 30 metrong lalim ng dagat. 100 taong gulang na antikwe. Tiyo, sa liwanag ng araw, huwag niyo na akong lokohin. Ang apat na sulok ng kahong ito ay halos butas na. Kahit lagyan ng gamit, tumutulo pa rin. Nakita ko lang na mabigat ang kahoy na ito. Gusto ko sanang iuwi at gawing panggatong. Mga palamuti sa buhay ng fish pen. Hindi yan pwedeng panggatong. Kung gusto mo talaga yang kahon na yan, bigyan mo ako ng 200 at kunin mo na. 200, Tiyo? Ang mahal naman po niyan. Basurang kahoy lang yan. Amoy patay na isda pa nga. Kahit ibigay mo ng libre, ayoko. Tapos gusto mo 200? Ano bang alam mo, bata ka? Galing yan sa ilalim ng dagat. Kung hindi ka bibili, huwag kang manggulo. Tiyo, 50 pesos. Kung payag ka, kukunin ko na. Para hindi na makaharang diyan. Hindi. Itago mo na lang at gawing pangatong. Sex. Dahil mukha kang masipag na binata, 50 na lang. Talagang lugi ako rito. LNSN, gumastos ka ng 50 pesos para bilhin yang basurang kahoy na yan? Nabaliw ka na ba? Ang baho pa nga. Hindi ito amoy. Ito, anong amoy ito? Bakit ang bango? Parang wax ang texture. Lumalambot ng kaunti kapag umiini. Ang lalim ng amoy. Si Aoyu, ito ay gamot na bigay ng langit. Hindi ba't basurang trapo lang yan? Ito ay ambergris. Isang kayamanan na inilalabas mula sa bituka ng sperm whale. Lumutang sa dagat ng hindi bababa sa ilang dekada. Nalinis na ang lahat ng dumi. Ito lang isang piraso. Hindi bababa sa 300,000 ang halaga. Dati, ginagamit ito ng malalaking botika para gawing sangkap sa panggamot na nakakapagligtas ng buhay. Ay, Diyos ko! Nakabili akong kayamanan na 300,000. Sabi ko, karanasan yan. Illegal ang pribadong bentahan. Si Aoyu, ibibigay ko ito sa iyo. I-donate mo sa inyong Marine Protection Association. 300,000 yan. Idodonete mo lang? Hindi ba't marami ka pang utang? Ang isang marangal na tao ay nagmamahal sa yaman, ngunit kinukuha ito sa tamang paraan. Hindi ito sa akin. Ang pagdodonate nito ay makatulong sa kooperatiba na mag-apply para sa isang protected area. Mas mahalaga ito kaysa 300,000. LNSAN sa makalawa ng fishing tournament. Ang mga eksperto mula sa syudad at mga leader mula sa probinsya ay darating. Ikaw ang kakatawan sa ating kooperatiba. Ako, hindi ako pupunta. Puro mamahaling gamit yan. Ako, hindi ako pupunta. Puro mamahaling gamit yan. Anong gagawin ko doon na may kawayan lang? Hindi yan pagpapapansin lang. Gusto ni na Quentin at SZNG na ipakita ang bago nilang sonar sa tournament. Gusto rin nilang pilitin ang lahat na gawing chemical plant ang bibay. Kung matatalo mo sila sa fishing tournament, Magkakaroon tayo ng pagkakataon na suportahan tayo ni Lolo B at ng iba't ibang Chamber of Commerce para magtayo ng Large Yellow Croaker Protected Area. Basta't maprotektahan natin ang dagat na ito, sasabayan ko sila hanggang dulo. Si Kilt Isvit naman. Uy, may dalang kawayan para sumali sa international competition. Presidente S, ang kooperatiba nyo ba ay sobrang hirap na pati carbon fiber rod ay hindi na kayang bilhin? Ang pangingisda ay kasanayan, hindi paggastos ng pera. Quintin, wala ka ng lisensya, may mukha ka pa ring pumunta. Ang fishing tournament ay isang imbitasyon para sa publiko. Siya si Presidente Lee mula sa probinsya. Basta makuha ng Chamber of Commerce namin ang gintong medalya ngayon, ang chemical plant project sa Baybay ay makakakuha ng espesyal na pag-apruba. Presidente S, Kailangan nating tingnan ang benepisyong pang-ekonomiya. Hindi makakain ang pangangalaga sa kalikasan. bakit hindi makakain ang pangangalaga sa kalikasan? Kung walang malinis na tubig, saan kayo manghuli ng isda? Tama na, huwag nang magmatigas. LNSAN, gusto mo bang tumaya ulit? Ngayon, dito sa Gujinku, kung sino ang mas mabigat ang huli, siya ang masusunod. Kung matalo ka, tuluyan ng alis ang kooperatiba sa Baybay. kung matalo ako, ang lumang bangka ko ay sa iyo. Pero kung matalo ka, lumayas ka sa bibay. Huwag mo nang banggitin ang kungkol sa pagtatayo ng pabrika. Kung matapang ka, si Presidente Lee ang gawin nating hurado. Makinig kayong lahat. SZ, tingnan mo sila. Iyan ay ipinagbabawal na kemikal na pain. Dinumihan nila ang buong tubig. LNSAN, ito lang ang gagamitin mo? Ang iba ay gumagamit ng high-tech na bakal na pain. Sa tingin mo ba lulubog yang pirason kahoy na ginagamit mo? Ang ilalim ng dagat sa Gujinku ay puno ng mga siwang ng bato. Masyadong mabigat ang bakal na pain. Pagkahulog pa lang, sasabit na agad sa mga siwang ng bato. Hindi na mahihila pa. Ang kahoy kong hipon ay butas sa loob. Sa tubig, lulutang ito na parang totoong hipon. Pero masyadong malakas ang agos. Masyadong magaan ang kahoy na hipon. Hindi ito makakarating sa ilalim. Huwag kang mag-alala. Ito ang tinatawag na counterweight. 1 gramo lang na sobra, masyadong mabigat at sasabi. 1 gramo lang na kulang, masyadong magaan at hinilulutang. Kailangan eksakto. Hahaha, yang gunggong na yan,
nginunguya pa rin ang tingga. Kami, gumagamit na ng bagong sonar. Siya, umaasa pa yun sa pakiramdam. Nakahuli na. Magaling, Presidente Lee. Isulat mo, 5 kilo ng Red Sea Bream. It is dead. Anong gagawin natin? Kalahati na ng oras ang lumipas. Wala pa tayong nakakagat kahit isa. Ang agos ay lumiliko pa kaliwa. Ang malalaking isda ay nagtatago sa lilim ng mga bato. LNSAN, patay na lugar yan. Puro nakatagong bato sa ilalim yan. Naipit sa ilalim, naputol ang linya. Hindi, ang wooden shrimp lure ay lumulutang pababa kasama ng agos. Sakto, makakapasok sa butas ng bato. May malaking huli. Huwag mong luwagan ang linya, laoba. Patrasin ang bangka ng 1 metro. Huwag mong hayaang dalhin nito ang linya sa pagitan ng mga bato. Isang lumang lapu-lapu. Malakas. Ako na. Wala kang silbi, hindi mo man lang mahila ang isda. Diaz ko, red-spotted grouper. Ilang taon nang nawawala ito sa bibay. Ang laki. Siguradong mahigit 20 kilo. Nakakuha ng ganito, kalaking isda gamit lang ang kawayan. Ang galing ng kamay na yan. It is dead. Bilisan mo, ipatimbang mo na. Baliw ka ba? Pakawalan mo? Paano natin bibilangin ang puntos? Ang malaking isdang ito ay may mga itlog. Ang layunin ng fishing tournament ay pangalagaan ang ekolohiya. Ang mahalaga ay napatunayan nating may isda dito sa dagat. Ang dalhin ito at kainin ay kasalanan. Tama. Ito ang tunay na mangingisda. Presidente Lee, pinakawalan niya ang isda. Walang ebidensya. Kaya panalo ako sa round na ito. Sandali, Quentin. Bago natin desisyonan ang panalo o talo, pakinggan muna ninyo ito. Ang bahaging iyon ng mga bato, dinala ko kagabi ang mga tao at nilinis gamit ang high voltage electric net. Nakakuha kami ng 300 kilo ng wild large yellow croaker. Lahat ay nasa cold storage. Handa na rin ang pangkulay. Siguradong hindi nila mapapansin. Haha, magaling. Pagkatapos ng asembleya ngayon, maaprubahan ang chemical plant. Ang bibay ay magiging atin. Wala akong pakialam sa kung anong kalokohan. Ito ay fake. Gawa ito ng AI. Binibintang mo ako. Quentin, huwag ka nang magdahilan pa. Ang ebidensyang ni-record ni Bichoy, na-upload na ng Legal Department ng kooperatiba, kalahating oras na ang nakalipas sa Maritime Bureau at Law Enforcement. Nasa labas na ng bulwagan ang mga tauhan nila at naghihintay. Huwag ninyong hayaang masaktan ang mga kababayan. Si SZNENG ang pumilit sa akin. Siya ang bumili ng lason sa isda. Siya rin ang gumawa ng peking accounting. Utusan lang ako. Sumama po kayo sa amin. Makipagtulungan sa mga tauhan sa labas para sa investigasyon. Huwag kayong maingay. Sabihin nyo ang lahat sa mga otoridad. CJ. Ang galing ng mga kabataan ngayon. Isang kawayan ang nagligtas sa bibay. Presidente S, isulat mo na ang aplikasyon. Lahat kami sa Fishing Association ay pipirma. Para suportahan ang kooperatiba sa pagtatatag ng bibay. Wild Large Yellow Croaker Natural Protected Area. Sige, isusulat na namin ngayon. Ang dagat na ito ay nabuhay muli. Pirmahan mo ngayon, kung hindi, gigibayin ko ang bahay mo. Wala talaga akong pera. Ang utang ni Zilan King, hindi niyo ako pwedeng pilitang mag-sign. Pirmahan mo. Kung hindi, si Zian Jiping ang naglagay ng pangalan mo sa utang. Bilang guarantor. Ngayon, tumakas siya. Kung hindi sa'yo, kanino pa? Kung hindi ka pipirma ngayon, magbabantay kami araw-araw sa gate ng school. Tingnan namin kung may hiya ka pa, Lola. Bitawan niyo ako. Why, LNSAN, ikaw na? Huwag kang makialam dito. Nakaon na ang live video ng police app ko. Para sa ebidensya, ayon sa batas, ang pagbabanta sa retiyadong guro, paggigil sa kalayaan ng tao, at pagbilit na maging guarantor, ay illegal detention. Alisin niyo ang mga maruming kamay niyo. LNSAN, ZNG King, may hiya ka pa bang bumalik? Kuya LNSAN, wala na akong choice. Pinipilit ako araw-araw ng mga tao ni Quentin. Sinasabi nila kung hindi ako magbabayad, kukunin nila ang bahay ni nanay, at ipapadala ko sa debt settlement. Kaya ko sila dinala kay Ma'am ZNG. Si Zhang Lan ang nagbayad ng tuition mo noon para makapag-aral ka. Ngayon, dadalhin mo pa ang mga gago para pilitin siya. Alan Eselen, huwag mo siyang saktan. Napilitan lang si Zilan King, wala na siyang magawa. Narinig mo ba? Wala na siyang magagawa, LNSAN. Ngayon, ikaw na ang sikat sa kooperatiba. Kung matapang ka, bayaan mo to pa sa kanya, utang na yan. Kung hindi mo to babayaran ngayon, itong matandang babae ang pipirma sa papel. Ang kasulatang ito ay walang bisa sa batas. Una, illegal kayong nagpataw ng mataas na interes. Ang aktwal na taunang interes ay lumampas sa pinakamataas na limitasyon na itinakda ng batas. Ito ay illegal na pautang na may mataas na interes. Pangalawa, walang karapatan si ZNG King na italaga si Ma'am ZNG bilang guarantor, kung walang sariling pirma at pahintulot ni Ma'am ZNG. Ito ay panloloko at mapanlinlang na pautang. Gusto nyo ng pera? Sige. Ang pulisya at ang public security team ay nagpapatrolya sa Lighthouse No. 2. Gusto nyo bang kumunta tayo doon at ipadesisyon sa kanila?
Sige, LNSAN, ang tapang mo. ZAN Jiping, kung walang isda ngayong gabi, maghanda ka sa akin. May kalalagyan ka sa akin. Tapos na. Ngayong gabi, pinipilit ako ng mga tauhan ni Quentin na mangisda gamit ang kuryente para mabayaran ang utang. Kung hindi ako pupunta, Alagang patayin nila ako. Red warning sa bagyo. Kung pupunta ka sa dagat ngayon, kamatayan ang pupuntahan mo. Mas mabuti nang mamatay kaysa bugbugin nila ako hanggang mamatay. Nasa akin ang lumang susi ng bangka na iniwan ni Tio. May electric net ang bangka. Ngayong gabi, sa isang huli ng large yellow croaker, mababayaran ko na ang utang ko. Kagagaling lang ng mga isda sa bibay. Papatayin mo pa ang kabuhayan ng mga susunod na henerasyon. Zhang Qiang, tao ka pa ba? Mamamatay na ako. Ano pa bang kabuhayan ang meron? LNSAN, mabuting tao ka ngayon. Masamang tao ako. huwag mo na akong pakialaman. Quincy, bumalik ka na. Ma'am ZNG, manatili po kayo sa kubo. Hihilahin ko siya pabalik. Namamatay ang makina. Pumutol ang kadena ng angkla. Palutang-lutang ang bangka papunta sa Gujinku Reef area. SQNG, bilisan mo pa. Babangga na ang bangka niya sa mga bato. Masyadong malakas ang hangin. 4 na metro ang taas ng alon. Kung lalapit pa tayo, sasadsad din tayo. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Tumutulo na ang ilalim ng bangka ni King Z. Sa loob ng 3 minuto, lulubog na ang bangka. Kuya SAN, tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. King Z, ilabas mo ang kamay mo at saluhin ang lubid. Nahawakan mo ba? Hawakan mo, Kuya Shen, hilahin mo ako. Angkla paatras. Naipit ang preno, death is the. Sunog ang motor. Hindi na mahila. Lobby, tulungan niyo ako. 1, 2, 3, hila. Hila. Huwag bibitaw. Kapag binitawan, wala na siya. Kuya Shen, angat. Sident King, inumin mo yan. Kung hindi ka hinila ni Islis ng buong buhay niya, ngayon, pinapakain ka na ng isda sa ilalim ng dagat. Kuya Shen, masama kong tao. Dahil sa kasakiman ko noon, nakinig ako kay Quentin. Niloko ko ang pera mo sa investment, dapat lang akong mamatay. Dapat talaga akong mamatay. Ang pera noon, itinuring ko ng aral. Pero ngayon, muntik mo nang idamay pati ang buhay ni ZNG King. Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Kuya Shen, sasabihin ko sa iyo lahat ng alam ko. Kahit nahuli si Quentin, may sikreto siyang bodega. Nakatago doon ang mahigit 30 high voltage electric net. At mayroon ding mahigit 10 tonelada. Ng chemical fishing agents. Nasaan? Nasa likod ng ZSAGO, sa abandonadong oil depot na yon. May susi rin si TOS. Balak nilang hintayin lang na matapos ang bagyo. Ikalat lang ang lahat ng lason na ito sa large yellow croaker protection area para tuluyang masira ang bibay at bigyan ng espesyal na pahintulot ang county na magtayo ng chemical plant. Kayong dalawa. Talagang gusto nilang lasunin ang buong dagat. King Z, punasan mo ang luha mo. Ngayon, sumuko ka. Ituro mo ang bodega na ito. May tuturing itong paggawa ng kabutihan at mababawasan ang taon mo sa kulungan. Sige, pupunta na ako ngayon. Kuya SAN, hintayin mo ako paglabas ko. Magiging alipin mo ako at babayaran ko lahat ng utang ko sa'yo. Hindi mo kailangang maging alipin. Paglabas mo, sumama ka sa kooperatiba at pangalagaan natin ang tubig ng bibay. Dahan-dahan dito. LNSAN, narito na ang lahat. 37 set ng inverters, 500 metro ng copper core power grid. Ito ang lahat ng itinuro at ibinunyag ni SZANENG. Para makakuha ng mas magaan na parusa. Ginawa niya ito magdamag. Nalinis na ba ang mga chemical sa ilalim ng bodega ni King Z? Nalinis na po. Lahat ng 16 na nakahon ng chemical. Ang espesyal na sasakyan ng Environmental Protection Station ay kinuha ang huling kahon kanina. Ito ang resibo. Walang natirang kahit isang gamot. Lahat ay dinala para sa ligtas na pagtatapon. Ang perang ininvest ni Kuya LNSAN noon. Ang bahagi ko sa nakaw na pera na binigay ni Quentin, isinuko ko na lahat. Bukas ng umaga, susuko ako sa pulis. Kahit ilang kaon ang sentensya, tatanggapin ko. ZNG King, kailangan ka pa ng patrol boat ng kooperatiba para bantayan ang daga. Kuya LNSAN, magbabago talaga ako. Paglabas ko, maglalayag ulit tayo ng magkasama. Ay, Ellen. Nandiyan ba si Master Ellen? Lolo Grian, anong ginagawa ng lahat? Ellen, Patawarin mo kami. Noong nakaraan, naniwala kami sa mga kasinungalingan ni Zobio. Sabi niya, ang eco-fish farm mo. Ay para lang malugi kami. napakabobo namin noon. Sinira pa namin ang stall mo. Ngayon, humihingi ako ng tawad sa iyo. Nka Alan Eselen, kunin mo to. Nag-ambagan kami ng 50,000. Para sa kooperatiba, ipapapuno natin ang tank ng gasolina ng patrol boat. Lolo Blienji, Lola, hindi po ito tama. Ako po ang may kasalanan noon. Hindi ko na ipaliwanag ng maayos. Mabagal ang balik ng puhunan sa eco-farming. Kailangan nyo na ang pera nyo. Naiintindihan ko po. Naintindihan? Kalokohan. Kami ang nabulag. Mula ngayon, sa Bibay. Sinumang mga has gumamit ng electric fishing net, hindi na kailangan ng kooperatiba na kumilos. Kami, ang mga matatanda rito, ang unang babatok sa kanya ng panungkit.
Hindi tayo manghuli ng isda gamit ang kuryente o lason. Ang pagprotekta sa bibay. Ay pagprotekta sa ating kabuhayan. LNSAN, SQNG, lumapit kayo ng kaunti, ngiti. Binibining B. Huwag kang puro picture lang. Ingatan mo ang kamera mo, baka mahulog sa tubig at ipakain sa isda. Kahit mahulog, kaya ko pa ring huliin. L at Isred. Ang ganda ng tubig ngayon. Pagkatapos ng bagyo, bumaba ang SIB. 15 degrees ang temperatura ng tubig. Gustong-gusto ng large yellow croaker ang ganitong panahon. May naririnig ka ba? Ang ingay, parang kumukulong tubig sa kaldero. Libo-libong isda ang nakapila, papunta sa ating breeding area. Ang ingay na yan ay parang pagpalo ng malaking kambol tuwing bagong taon. Talaga? Naku, ang ganda pakinggan. LNSAN, nailigtas mo talaga sila. Sama-sama natin silang nailigtas. Hanggang hindi natutuyo ang dagat na ito. Ang mga isda sa bibay ay hindi maubos sa bawat henerasyon. Pangalawang isid, ang bahaging ito ng dagat ng kooperatiba ay ipinagkakatiwala na namin sa iyo. Ang ako. Hanggat may makakain. Kaya kung makinig sa kawayan na ito habang buhay,